Pinauwi ng amo dahil maganda siya. At first, medyo mayabang yung dating sa akin, no? Although, I have no objection na maganda talaga siya. Pero, after ko mapanood itong video, hindi naman pala siya ang nag-claim yan. Tatanungin po natin siya. Ito magsilbing paalala po namin ito sa OWA para po sa mga nagtatrabaho sa abroad. Kasi ang atin po, iniiwasan po natin na mapahamak po kayo. Paano po mapunta kayo sa mga pasaway na employers? Ay, Kuya Bong, I have nothing against you and I will just give my opinion doon sa nasabi mo sa interview mo sa isa nating kababayan na marahil ay namali lang ng wordings na maaaring ma-misinterpret ng ilan or karamihan. In behalf of all the OFWs na natulungan mo at natutulungan mo pa rin hanggang sa ngayon, I am very thankful sa iyong advocacy na mabigyan ng babala at dagdag na kaalaman ang ating mga kababayan sa kanilang pangingibang bansa para makipagsapalaran tungo sa magandang buhay. At sigurado ako, Kuya Bong, na lahat tayo ang nais natin ay hindi sila mapahamak o magdusa sa kanilang mapupuntahan. So, tingnan po ninyo si ate. Ate, lapit ka ng konti sa akin. Trabaho niya sa bahay. Ano sa tingin niyo po ang pwedeng mangyari sa kanya? Ayan. Tingnan niyo po. Ano sa tingin niyo ang mangyayari sa kanya? Yung question na to got me confused, no? Kasi mapipredict ba natin yung mangyayari sa future ng isang tao base sa kanyang itsura? Mas malaki ba ang odds na may mangyayari sa yung masama dahil maganda ka? Or the other way around? I don't think so. Kasi regardless ano ang itsura mo, kung manyak yung among mapupuntahan mo, siguradong mababastos ka, siguradong mahaharas ka. Let's continue. At ate, taga saan ka? Jensen po. Taga Jensan. Ilang taong ka na? 25. 25. First time mo mag-abroad? First time. First time mo. Hindi ka ba natakot na ganyan ang itsura mo? Pupunta ka ng Saudi, magtrabaho ka sa bahay? Oo. Wait. I have to pause this. Anong mali sa itsura niya? She looks nice. So, what's wrong with that? Para kasing ang dating, sorry Kuya Bong may misunderstood talaga yung sinabi mo at yung tanong mo na hindi ka ba natatakot na pupunta ka ng abroad na ganyan ang itsura mo? Kasi, as if yung level ng beauty niya ay hindi pangkasambahay. Based doon sa sinabi mo na dahil sa itsura niya, hindi siya bagay mga tulong. Medyo naging insensitive tayo dito, Kuya Bong. At hindi natin maiiwasan na makasagasa ng ibang OFW na pagkasambahay below her level. Na pagkasambahay, hindi dapat maganda. I just wanna know, qualifications na ba ngayon yan sa pagkuha o hindi ng kasambahay? Sa totoo lang, Kuya Bong, napakarami kong kilala mga OFW na mas maganda pa sa kanya, pero maayos naman ang lagay sa mga amo nila. Tuloy natin. Ilang buwan ka lang sa amo mo? 2 months and 18 days. 2 months and 18 days. Tapos pinauwi ka na ng amo mo. Lagi kang inaaway. Na testelos siguro yung amo mo siguro sa'yo. 2 months and 18 days siyang tumagal sa mga amo niya. So it means, hindi dahil sa maganda siya, bakit siya pinaalis? No? Dahil kung base lang sa itsura niya, before pa lang kayong i-deploy, di ba alam na ng mga amo niyo yung itsura niyo? So dapat sa umpisa pa lang, hindi na siya tinanggap kung magiging problema yung kagandahan niya. Ano ang mga experiences mo doon? Buti wala pa nangyayari sa iyo. Pero meron ka na ba nararamdaman? Oo, kasi yung tatay lapit ng lapit, tapos pumupunta sa kusina, kahit lumalabas ako, sumusunod din naman. Tapos, yung sabi niya, punta tayo magpalaro ng bata. Pagdating doon sa palaruan, yung mga bata, may bumabantay pala. Tapos, dinadala niya ako, sabi niya, balik ka, punta tayo doon. Ganon. Di pala ako magbabantay ng bata, sinasabay niya ako kung saan siya. Nakita mo? Ate, tayo ka nga ate. Tayo ka nga ate, tayo ka.
Nakita ninyo si ate. O, ayan, o. Nagkatrabaho sa bahay. Diyos ko. Nakatawag pansin po sa akin ito si ate. Ate, ako'y nagtatakot para sa iyo. Real talk po tayo kasi alam ninyo, yan katulad po ninyo, na talagang, Diyos ko, takot talaga na talagang, Diyos ko, ako'y nagtatakot sa iyo. Ano ba talaga sa tingin niyo ang problema dito? Is it the way she looks, the way she present herself, or talaga lang manyak yung amo niyang lalaki? Or baka naman all of the above kaya? All right. Let's dig deeper, no? Given na natypan ka ng amo mong lalaki, baka naman kasi ate girl, ganyan ka rin makipag-usap sa kanya. Pailalim tumingin, diba? Patawa-tawa. With matching twinkling eyes pa. Para kasing, alam mo yun, you're teasing the way you interact na parang nahihiya ka na ewan. With you being like that, talaga namang gaganahan yung mong lalaki na makascore sa'yo kasi you're giving him reasons to treat you that way. Nakaka-challenge talaga kasi parang ayaw mo na gusto mo din. Be thankful ka pa nga dahil pinalis ka na lang ng amo mong babae at hindi ka sinaktan dahil most Arab women are very territorial. Hindi yun dahil maganda ka or insecure lang siya sa'yo. No. She is protecting what's hers. So, ngayon, bukod doon, ano pa yung mga naranasan mo? Tapos yun, pag umuwi, kasi pinauwi ng Pinauwi na ng amo. opo, ng babae. Ay, oo, tatakot sa iyo, nagselos sigurado yun. Tapos sabi ng babae, balik ako ng agency. Pero sabi ng tatay, hindi daw ko payag, uwi na ako ng Pinas. Kaya pinauwi ako ng Pinas. Hindi to kasi papayag na ibigay ka sa iba. Check yourself also. Analyze mo yung sarili mo. Tanungin mo rin yung sarili mo because maybe you're giving her reasons not to be complacent. Kumbaga, instead na maging komportable siya na dumating ka, nagkaroon lalo siya ng fear na she's always on her toes, she's always on the lookout, na baka may hindi magandang mangyari sa pamamahay niya, na matukso yung asawa niya, kahit na, alam yun, we can't deny na ito ang numero unong problema niya. Kaya sa so ngayon ate, itong gagawin natin, ha? Okay. So, ate, ha? Tama na yung pag-abroad mo ng marami namang ibang trabaho. Wag na sa bahay, ha? Natatakot kami para sa iyo. Mabuti na lang, 2 buwan ka, 2 buwan ka palang mahigit, uwi ka na sa Pilipinas. Okay? Kaya yan ang isa sa mga mahirap ang Uy, tama na daw yung pag-abroad nyo. Pag maganda kayo, wag na kayong mga tulong. Dahil mas nakakatakot. Ay, naku, Kuya Bong, paano ko i-rephrase yan, ha? Alam nyo, reality check, no? Real talk. Kung meron lang talaga na maibigay ang ating gobyerno na trabaho na maganda ang sweldo para sa ating mga kababayan, maganda ka man or pangit ka, for sure, lahat ay mas pipiliin na magstay na lang dito sa Pilipinas, di ba? Na, alam mo yun, kasama pa natin yung mahal natin sa buhay. Kaso wala eh. Kung may opportunities lang, di ba? Why not? ate, maawa ka sa sarili mo. Ayaw namin na isang araw maghihingi ka na ng tulong na ikaw ay minomolestya o ginagawa ng hindi maganda ng amo mo. Natatakot kami para sa iyo. Tama lang na nakauwi ka na sa Pilipinas at first time. Maraming trabaho na pwede mong gawin para ikaw ay maka-abroad uli. Pero never na. Ano bang tinapos mo, Iha? Senior high school. Senior high school ka. Huwag ka mag-alala. Kahit senior high school ka, sigurado ka naman may talent ka naman, may skill ka naman, di ba? So, ganyan. Oy, grabe naman si ate, bawal mag-diet sa maganda, ha, kami ng pangit. Huwag naman ganun, ate. Kaya lang, sinasabi ko lang sa inyo kasi itong mga ganitong mga itsura, pagkatrabahuhin mo sa bahay, Diyos ko, nakakatakot. Again, para sa akin, hindi natin pwede pagbasihan ang maaaring kahihinatnan ng mga kababayan nating OFW dahil sa itsura nila. Maganda ka man or hindi, nasa tamang amo yan, no? At saka, kahit hindi ka maganda, kung malandi ka naman, kahit matino pa siguro yung amo mo,
Matutokso't talaga yan. Base sa mga kinikilos at pinapakita mo. Di ba? Wala naman ako sinabing yung pangit hindi magtatrabaho. Wala naman ganoon. Kayo talaga. Kaya lang, mahirapan lang tayo kasi si ate ko may apil eh, no? Ano ang apil niya eh. Ewan ko ba? No? Dapat siguro, ang pagtuunan natin ng pansin dito ay kung papaano natin mapipili or masasala ba yung maayos at matitinong employer. Yun dapat. At siguro dagdag nyo na rin yung pagkakaroon ng workshop para sa mga kasambahay na OFW. Na ito yung way para masuri nyo o ma-examine ba yung level ng kalandian nila sa katawan. Versus, dun sa sinseridad nila na or kagustuhan na makatulong at maiahon yung mga pamilya nila sa kahirapan. Hindi yung ganyan na porket maganda, nakakatakot, na hindi na pwedeng mga tulong. Excuse me. That's not about the looks. Just saying. Thank you for watching.